So we're going to go to 1 John chapter 5. 1, Kapitulo 5. Verses 4 and 5. Versikulo 4 o 5. Amen. So the Word of God says, "For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God?" Sa versikulo 4, nagingon siya, kay bisan unsa nga igaanak gikan sa Dios modaog sa kalibutan. Og ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo. 5. Ug kinsa ba ang mananaog sa kalibutan kun dili siya lamang nga nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Amen. So, my message is a life of faith. So mensahe ang kinabuhi sa pagtuo. And another title could be "Don't Waste Your Life." Sa lain nga din uluhan nga ayaw usiki ang iyong kinabuhi. See, God said, "I have set before you life and death." Nagingon ang Dios nga din iyaha nga ipahiluna sa mga tubangan ang kamatayon o kinabuhi. Now the play that we just saw, Nga din ang ato nga nakita nga din gipasundayag karon. it gives us a picture of the bondage of sin. Kato siya naghatag og kining hulagway mahitungod sa pagkagapos diya sa sala. And the attack of Satan against your mind. Og ang kining pag-atake ni Satanas batok sa imong hunahuna. Now, he says, this is the victory that has overcome the world, even our faith. Naingon siya nga din og mao kini ang pagdaog sa kalibutan mahitungod niini ang ato nga pagtuo. So you will either live a life of faith So mahimong naa ka ni anang kinabuhi sa pagtuo o nagapuyo ka ni anang nga mao nga kinabuhi sa pagtuo a life of victory, o sa kinabuhi sa kadaogan or you will walk in the bondage of sin and death. o maglakaw ka ni anang pagkaginapos sa sala o kamatayon. Amen. So magapunta. Father, I'm asking you now, Lord, to speak. Father God in heaven, anoint Pastor Mike, myself, every youth, every child, every adult, Lord. Father, I'm asking you now to breathe life upon your word. Speak, O God. Let us experience the power and the encouragement of the Word of God in the name of Jesus. Amen. Now, when you hear the life of faith, Sa diha nga ikaw kadungog sa kinabuhi diha sa pagtuo, I want you to hear God calling you into a great adventure with Him. gusto ko nga din makadungog mo mahitungod sa tawag sa Dios nga nang dako gayod nga din iyaha nga pagahimuon. Now, many of you are very young. So kadaghanan ganinyo o daghan ganinyo nga din bata pa jud kayo. And God has a great calling on your life. O ang Dios adunay dako nga tawag sa imong kinabuhi. But you can't see all that God will do. So dili pa gayud o mahimo nga imong makita ang tanan nga din gibuhat sa Dios. So when God calls you Sa diha nga ang Dios nga gitawag kanimo to follow His voice, aron nga mosunod sa iyang tingog, to follow His word, aron nga mosunod sa iyang pulong. it is a great adventure. Og usa kini kadako gayod nga diin maabot nimo or maatuan. Joseph was in the prison, Si kaning Jose nga dito sa bilangguan. but he didn't know that God would call him to the palace. Pan wala siya mahibalo pa gayod nga din ang Dios nagtawag kaniya ngadto sa palasyo. Moses didn't know that he would be a deliverer. Si Moses usab wala pa siya masayod sa mao nga higayon nga din siya gitawag aron nga tigpahigawas. Mary didn't know that she would bear the
the Son of God. Sama nga si Maria, wala po siya masayon, nga din siya magsangkot sa anak sa Dios. David didn't know that he would be a king. Si David, wala po siya mahibalo, nga din siya mahimo dahil hari. All of them So, silang tanan, were called in their youth. sila gitawag sa panahon nga bata pa sila, batanon pa. They began their life with God. Nga din sila nagasugod sa ilang kinabuhi diya sa Dios. And they didn't know where the end was. O wala sila mahibalo kung unsa man sa tumoy niini. But they chose to walk by faith. Apan sila mipili nga din maglakaw sa ubas pagtuo. God called Abraham Kaya ang Dios nagtawag usab ni Abraham. as a young man. Ingon nga din batanon pa siya. And he said that I will show you. So Abraham began to follow God, but he didn't know where God was taking him. Nga din si Abraham, nga din siya misunod ngadto sa Dios, pero wala siya mahibalo kung asa siya dad pag yun. Some of you can't see the future that God has. So pila kaninyo nga din wala pagayon ka mahibalo o masayod unsa man ang kaugmaon. And there are others who have hope for your future. O din ang uban usab nga din aduna sila paglaom sa ilang nga kaugmaon. But you still can't see the fullness of God. Apan ang pabilin nga wala pagyud nato makita ang kahugnanan diya sa Dios. None of us can fully see what God has. So walay usa ka nato nga din nakakita gayon sa kahugnanan may tungkol sa Dios. He said, "This is the victory that overcomes the world, even our faith." So naging siya nga din kini mao ang pagdaog o kadaogan nato diya sa kalibutan ug tungod niini sa pagtuo. And look at this. Who is the one that overcomes the world? So nangingon siya diri kinsa man nga diin modaog sa kalibutan. The one who believes in Jesus Christ. So siya nga din motuo kang Ginoong Hesus. You are the overcomer. Nga ikaw usa ka kamananao. You know, I did not know that God would call me to the Philippines. So ako wala ko mahibalo nga din ang Ginoo nagtawag kanako nga dinis Pilipinas. Let's go to Psalm chapter 40. Sa Salmo kapitulo 40. And the Lord led me to share some of my testimony with you. Ang Dios nagadala kanako nga din magapaambit ko Because- sa ako ang mga kasinatian o kadaogan. That play, I experienced that in my own life. O kato nga din ipasundayag karon nga din ako atong na sinati gayon sa akong kaugalingong kinabuhi. From 13 years old Gikan sa kining 13 anyos pa ko. until I was 19, Hangtod nga nag-edad kong 19. I was addicted to drugs. Nga din ako nahimong usa ka kining adik diha sa kinadiling I drugas. even stopped going to school. So nahimo nga din nakaundang ko sa pagtuon. I stole from my family. Nga din siya nahimong Stole like thief. kining nangawat siya sa iyahang pamilya. I lied to those that I love. Din iyahang gipang libungan, gipang bakakan ang mga gipang mahal niya sa kinabuhi. I even went to jail a couple times. So duha kay gayon napunta siya ngadto sa bilangguan. That was my life in my youth. So mauto ako ang kasinatian sa batan-on pa ko. See, my mom followed the Lord. Akong inahan nagasunod diha sa Ginoo. And when I was young, my father raised me in the church. Sa dihang bata pa ko ang akong amahan nagdapat dako kanako nga diha gyud sa simbahan. But then he fell into addiction. Pan ako napakyas ug nahulog diha sa nahimo ko usa ka adik diha sa drugas. And I followed in his steps. Og akong gisunod ang iyahang kining laka. I remember the power of darkness. Akong nahinumduman ang gahom diha sa kangitngit. Now look at this, Psalm 40, starting in verse 1. I waited patiently for the Lord, and he inclined to me and heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock. He has established my steps. Verse 3, he has put a new song in my mouth,
praise to our God. Many will see it and will trust in the Lord. So verses 1 through 3. Bersikulo 1 ngadto sa 3. Nagulat ako nga mapailobon gayud kang Jehova. Og siya mikiling kanago og nagpatalinghog sa akong pagtuaw. 2. Siya nagkuha usab kanako gikan sa usa ka makalilisa nga gahom gikan sa lapukon nga yanang og ipahamutang niya ang akong mga tiil sa ibabaw sa bato o gitanos niya ang akong mga lakang. 3. Og nagbutang siya sa akong baba og alawiton nga bag-o bisan ang pagdaig sa atong Dios makakita niini ang daghan og mga hadlok sila og sila magasalig kang Jehova. Now verse 2 says, He brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay. Naingon siya diri nga og siya nagkuha usab kanako gikan sa usa ka makalilisang nga gahom. That's my testimony. Mao kana ang ako nga kasinatian sa kinabuhi. God brought me out of a horrible pit of addiction. Ang Dios nagakuha kanako, nagpahigawas kanako gikan ni ato nga makalilisa nga kaning pagkaadik o mo ngadto sa dapit nga lapukon. Now, sin will deceive you. So ang sala magalimbong kanimo. When I began to use drugs, Sa dihang nagsugod ko sa paggamit sa maong ginadili nga drugas. there was pleasure for a time, Adun na gayoy makalipay man makalingaw man ana nga panahon. but it quickly turns to destruction. Apan kini siya sa kalit nga diin moabot kanimo ngadto sa kalaglagan. And by the time I was 18, Ato nga panahon na nga diin nagedad na kog 18. every morning, Matag buntag my body craved drugs. ang akong lawas magkapangita gayon og kining ginadili nga drugas. I would shake, So nagkakurog ko, I would sweat panington ko, if I didn't have the drugs in my body. kung dili ko gamit nga na nga dili magkagamit og kining drugas ang akong lawas. I was in a horrible pit. So niya anak ko nga gikan ko sa makalisang o din gahom gayon. I met a pastor, So Pastor Sean. og ako nga kahibalag ang usa ka alagad sa Ginoo nga ginganlang si Pastor Sean. And he told me about the freedom of Jesus Og Christ. akong gitudloan o gisultihan may tungod sa kagawasan nga diha lamang kang Kristo. I was blinded in my heart. Nga din ako buta ko na atong panahon na sa akong kasing-kasing. I could not see the hope of Christ. Dili na ko makita ang paglaom diha kang Kristo. When I heard preaching, Sa diha nga nakadungog ko o maminaw kong pagwali. it was just words. Kini siya usa lamang ka kining pulong. But when he spoke to me, Apan kini siya nagasulti kanako. there was an anointing of the Holy Adto na Spirit. gayoy dihog gikan sa Espiritu Santo. And there began to be a cry in my heart. Kung nagsugod ko sa paghilak sulod sa mga kasing-kasing. How do I get free? Kaingon ko nga unsaon man ako nga diin ako mahigawas niini. Is there hope for me? Napa ba ko'y paglaom? Is Jesus Christ alive? Si Ginoong Isus buhi. Is the Bible true? Ang Biblia matuod. See, God was calling my heart, Ang Dios nagatawag sa mga kasing-kasing. but I had the chains of sin. Apan aduna ko'y kining gapos sa sala. So he said, He brought me out of a horrible pit. So nagingon siya og gikuha niya ako gikan sa gahom. Now I want to tell you, I went to my granny's house. So sulti ko ninyo nga din diha ko sa kining ako nga apuhan. And I tried to quit using drugs. O dito sugod ko nga din may gamit sa ginadiling drugas. And there was so much demonic power. O grabe kayo, nagdaghan kayo mga gahom sa demonyo o ana gayon ang demonyo nagalihok. Imagine walking from Dumaguete to Gihongan City. So pamalandongin nyo ni ang akong gilakaw sa gilayon gikan sa Gihulngan o Dumaguete to Gihulngan gilakaw na. You know how Brother Jeffrey talked about thirsting for the presence of God. So ato ang kining na dungog ang isulti ni
Brother Jeffrey nga diya dunay kauhaw diha sa But my flesh panangakong unod. was thirsting for the addiction. Kini siya giuhaw diha sa kining ginadiling drugas. And after 3 days, I walked back to my hometown. Og sulod niya nang tulo ka adlaw naglakaw ko balik sa kining akong puloy-anan. From, imagine, Dumaguete, Gihungan say, Layo, very far. Oh, layo kayo na. Gihulngan to katong nakaadto og Dumaguete gikas gihulngan. And when I got close to town, Og saya nga dool nako sa lungsod. I cried out to God. Ning hila ko diha sa Ginoo. In my weakness, Diha sa akong kahuyang. in my addiction, Diha sa akong pagkaadi. just like the man that you saw, So sama niya to nga kining tawo nga inyong nakita. all the chains of darkness in my life. Tanan nga diin mga gapos sa kangit-ngit diha sa akong kinabuhi. I had nothing to offer God. Wala gayud ko'y butang nga din ako ang din ikahatag sa Ginoo. I didn't even know if God would hear me. Awa gani ko mahibalo nga din ang Dios maka mamati ba kanako. I just knew I wanted to be free. Ang ako lang gyud nga nasayang sa akong kaugalingon gusto ko nga diin mahigawas. So that day as I walked, I cried out to God. So niya nang adlaw sa diyang nagalakaw ko, nagahila ko ngadto sa Ginoo. And then my mother found me the next week. So ang akong inahan nakakita kanako nakaplagad ko niya sa misunod nga semana. And she said, son, come home. Og mingon siya, anak, uli sa balay. And she's in heaven today. Karon to na siya sa langit. But she took me in off the street. So iya ako nga gikuha gikan ni ato nga kining mga dalan. I only weighed about maybe 50 kilograms. I'm 77 now. It was very niwang. Tungkol sa drugs. O niwang kayo ko sa una. O na ako sa mga 50 or ana. There were times I had very little food because I spent all the money on drugs. So doon ay panahon nga gamay ra akong kaunon kay gusto nako nga daghanon nako tong drugs. And Ang October drugas. 12 of 2015, So atong bulan nga Oktubre 12, 2015. that was the first day I got clean. Mao to'y una nga kining adlaw nga diin nahilo. And you know, for about a whole month after that, O nakaibalo ba mo nga diin sulod sa usa ka bulan human niadto. it felt like the whole world just stopped. Nga akong nabati nga diin murag tibok kalibutan nga hugno. But I began to go to church. Apan ako nagsugod nga diin kining moadto sa simbahan. And when the pastor preached, it would speak to my heart. O ang usa ka kining alagad sa Ginoo nga diin nagawali o kini siya nga diin mituhop sa ako nga And kasingkas. he would tell me, read your Bible. O ngayon siya nga basaha ang imong Biblia. Get alone with God. Nga diin mangita kas Ginoo. Even after I was saved, I had demonic dreams. Bisan pa niadtong human ako naluwas, naay panahon nga din magdamgo ko og dili mayo. Because those demons don't want to let you go. Tungod kay ang demonyo dili sa gusto nga diin mobiya makahilayo kaniya. But my pastor told me about the name of Jesus Christ. Apan ang pastor nagaingon nga diin nagsulti kanako may tungod sa ngalan ni Hesus. He said, just say his name. Nga nagingon siya kinahanglan imo rang isulti ang mao ngalan. Jesus. Jesus. And when I did, those dreams stopped. Og diin ana nga panahon na og kining ang pagdamgo nako nahuno. And I realized God is alive. Og ako nga na sayran nga diin ang Dios tinuod gayud nga buhi. And Jesus Christ is the God of power. Kay sa Ginoong Hesus siya ang Dios sa gahom. I didn't know 10 years later I would be standing here today. So wala ko mahibalo nga diin gikan adto kaning pulo ka tuig That I would be standing nga here diin today. maga tindog ko diri. I didn't know all the places God would take me. So ako mahibalo nga sa tanang dapit nga akong naabot ang Dios nga gadala kanako. But I followed Him by faith. Apan ako misunod kaniya uban sa pagtuo. Do you have dreams in your heart Doon na ba kay tinguha sa mga kasing-kasing ang pangandoy for your school, sa imong pagtuon sa imong pag-eskwela college, o diha sa kolehiyo ministry? o diha sa buluhaton? There's no limit to what God can do.
So wala kayo kining kinutuban o di limitasyon diha sa mabuhat sa Ginoo. If you are willing to follow Him, Kung ikaw andam nga mosunod ra gid niya, He will make a way where there seems to be no way. adin siya magahimo nga din magahimo siya sa paghatag kanimo og agianan og dili ka magpabilin nga mao sa gihapon. God wants you to live a life of faith. Kaya ang Dios gusto siya nga din magapuyo ka niya ng kinabuhi sa pagtuo. Don't waste your life. Ayaw usiki ang imong kinabuhi. Esau Si Esau in Genesis, dito sa Genesis, his brother was Jacob. ang iyang amahan aw iyang igsuon nga si Jacob. Esau sold his inheritance for a little bit of food. Si Esau iyahang ipabayloan ang iyahang panulundon sa gamay lang pagkaon. He had an inheritance from God. Aduna siya panulundon gikan sa Dios. He had blessings from God. Aduna siya panalangin gikan sa Dios. And he gave it up to satisfy the flesh. O kini iyahang gibuhian para lamang nga iyahang matagbaw ang iyang unom. Our generation Ang ato nga kaliwatan is under great attack from demonic power. kini siya ilalom diha sa pagdako nga kining pag-atake sa gahom sa kangitngit. Great temptation, Adunay dagko nga mga tentasyon. sexual temptation, Adunay kining mga pakighilawas nga kining tentasyon. the working of darkness in your life. Adunay kining mga pagpamuhat sa kangitngit sa imong kinabuhi. But you have to decide, Pangginahanglan nga diin mo desisyon ka. do I want to sell my inheritance for the satisfaction of the flesh? O imuha ba nga diin ibaligya ang imong panulundon para lamang matuman ang katagbawan sa imong mahunod. The reason I shared my testimony with So you ang hinungdan nga nung akong gipaambit kining mao nga kadaugan is to let you know you need the power of God. aron nga diin ikaw mahibalo nga nagkinahanglan ta sa gahom sa Dios. You cannot serve God in your own strength. Dili ka makaalagad sa Dios sa kaugalingon ra nimong kusog. You must submit to the Word of God. Kinahanglan nimo hang ipailalom ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios. And when you come to Christ Sa dihang ikaw moduol kang Kristo, with all that you are, nga diin ang tanan kinatibuk-an kinsa ka. God will put His hand on your life. Ang Dios iyang nga ibutang iyang kamot diha sa imong kinabuhi. Amen. You know, some of you have come from difficult families. So, uban kaninyo nagikan niya ng lisod nga kining pamilya. Or difficult situations. Lisod nga kahimtang. But none of that changes the love of God for you. Apan walay usa ni hana nga diin makapausab sa gugma sa Dios sa imong kinabuhi. See, we all have different lives, Nga diin kita tanan adunay nagkalain-lain nga kinabuhi. but there is only one God. Apan usa lamang ang Dios. And He created you. O mao'y nagbuhat kanimo. You are not a mistake, Nga kining wala siya masayo. but you have to receive the calling of God. Nga diin kinahanglan nga imo nga dawaton ang tawag sa Dios. You have to come by faith. Kinahanglan mo duol ka ubas pagtuo. You have to call upon the name of Jesus Christ. Nga mutawag ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. And as you walk with God, Sa dihang maglakaw ka kauban sa Dios. you will live a life of faith. Kinabuhi ka diha sa kinabuhi sa pagtuo. So, I just want to go through a few things quickly about what is genuine faith in the Lord and what does it look like to live a life of faith. So, moadto ta sa kung unsa man gayon ang tinuod o putli nga diin pagtuo. Number Yes, one, faith is seeing Jesus in the Spirit. Una, ang pagtuo ni siya ang pagkakita ni Ginoong Hesus diha sa Espiritu. Now let me explain. Many people see Jesus in the natural. Daghang mga tawo nga diin nakakita ni Ginoong Hesus sa kining natural lang. They come to church, Kung ato sila simbahan, they see His name, so ilang isulti ang ngalan, but they have not seen Him in their heart. apan wala nila makita gayon, sulod silang kasing-kasing. Thomas saw Jesus after the resurrection. So si Tomas nakakita ni Ginoong Hesus human siya nabanhaw. He said, "My Lord and my God."
Ingon si Tomas, akong Ginoo ug akong Dios. But Jesus said, "You believe because you've seen. Blessed are those who have not seen me and yet they believe." Ingon si Ginoong Hesus ngadto kaniya, nituo ka kay nakakita man ka, panbulahan sila nga wala makakita pero mituo. All of us here have never seen Jesus with the natural eye. Walay usa ka nato diri nga di nakakita pinaagi sa tong kaugaling mga mata sa natural lang. But we see him by the Spirit of God. Apan siya atong nakita pinaagi sa Espiritu sa Dios. When we receive him by faith, Sa diha nga din mituo ta kaniya, midawat kaniya uban sa pagtuo. we see the living God. Kita nakakita sa usa ka buhi nga Dios. It's not just words. Dili lamang igo sa pulong. It's not dead religion. Dili lamang sa masapatay nga We relihiyon. see the resurrected King. Atong nakita ang usa ka binanhaw nga hari. That's a life of faith. Mao kana ang kinabuhi sa pagtuo. When you wake up every day, Sa dihang mata kang matag adlaw. is he a reality in your life? So kining imo mga mao ba kini ang tinud-anan gayon sa imong kinabuhi? Or is he just Sunday morning? Or kining kana na bang panahon sa Domingos buntag? Every part of your life, Sa matag bahin sa imong kinabuhi. is Jesus Christ Lord and Savior? Mao si Ginoong Hesus ang Ginoo ug manluluwas. Have you seen him by the Spirit? So imo ba kining nakita diha sa Espiritu? I know that he's alive. Ako nahibalo nga din siya buhi. I know he is my Savior. Ako nahibalo nga siya akong manluluwas. The Spirit bears witness with our spirit that we are the sons of God. Kaya ang Espiritu siya mao gayud ang nagpamatuod nga diin siya ang anak sa Dios. Now let's go to Romans chapter 4. Sa Roma kapitulo 4. Praise the Lord. Romans 4 and verse 20 and 21. Now, this speaks of Abraham. So kini siya nagahisgot may tungod kang Abraham. Abraham in the Bible is called the father of all who believe. Si Abraham diha sa Biblia gitawag siya nga amahan alang kanila ang tanang mituo. He's called the father of faith. Siya gitawag og amahan sa pagtuo. He's used as a great example of a life of faith. So siya kining gigamit ingon nga diin sa kadakong ehemplo diha sa kinabuhi sa pagtuo. Now verse 19 says, "And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb." So that's verse 19. Verse 20, "He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God." Verse 21, "And being fully convinced that what he had promised, he was able also to perform." Praise God. So Disney, wala siya maluya sa iyang pagtuo bisan sa iyang pagpamalandong mahitungod sa iyang lawas nga daw patay na kini, sanglit may kagulangon naman siya nga usa ka gatos ka tuig o sa iyang pagpamalandong mahitungod sa pagkaapuli na sa taguangkan ni Sarah 20, makapahimo kaniya nga maduha-duhaon sa saad sa Dios. Hinunoa sa naghimaya siya sa Dios, mitubo siya nga malig-on sa iyang pagtuo. Now verse 19 says, "He was not weak in faith." Sa bersikulo 19, nagingon dito nga wala gyud siya maluya sa pagtuo. Verse 20, "He did not waver at the promise of God through unbelief." Sa bersikulo 20 naingon nga wala gyud siya magduha-duha sa saad sa Dios. But he was strengthened in faith. Apan siya hinuon nga mitubo siya og nalig-on sa pagtuo. Here's what I want you to see. Verse 21. So mao kini ang gusto nako nga inyo nga makita diri sa bersikulo This- 21. Maugini ang life of faith. Okay? And being fully convinced that what he had promised, he was able also to perform.
Sa versikulo 21, masaligon sa hingpit nga ang Dios arang makatuman sa iyang bisaan. He was fully convinced. So siya gayon ani masaligon nga diin mi tuo tungod sa saad sa Ginoo. He believed the promise of God. Siya mi tuo sa mga saad sa Dios. You know, in the Bible, there are over 3,000 promises. Diri sa Biblia dunay sobra sa 3,000 ka mga saad. He's promised to forgive your sins, Siya nagasaad sa pagpasaylo sa imong sala to heal your disease, o pag-ayo sa imong to mga balatian redeem your life, o pagtubos sa imong kinabuhi that He would go with you, o siya usab magauban kanimo that He would give you His Spirit, o diin siya magahatag usab kanimo sa that He Espiritu would Santo provide your needs, nga diin siya magatagbo usab sa imong panginahanglan that He will send His angels with o you. diin siya usab magapadala siyang manulunda diya kanimo. He has promised to be your God. Siya nagasaad nga diin siya mahimong imong Dios. A life of faith does not waver at the promise of God. Daw ang kinabuhi diay sa pagtuo dili dinhi siya mohaton sa pagduha-duha diha sa saad sa Dios. But they are convinced that God is able. Panday kini siya nga diin masaligon gayud nga ang Dios makahimo. You may not have the ability. Wala mo tay igo nga abilidad. You may not have the finance to do what you need to do right now. So mahimo nga wala tay igo nga diin panalapi nga diin atong mabuhat unsa man ato nga gusto. But God is able. Apan ang Dios makahimo. You have to be convinced in your heart. So kinahanglan diay nga diin musalig ta, masaligon ta ang atong kasing-kasing sa iyong mga saad. And then lastly, a life of faith is one that is constantly seeking the face of God. O ang kinabuhi sa pagtuo ni katapusan nga diin kanunay nga diin magapangita sa Dios. Now let's go to Hebrews 11 verse 6. Sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6. Because if I truly believe God, Tungod kay kung tinuod gayud ta nga magtuo sa Dios. if I believe that God loves me, Ang ako mituo nga diin ang Dios na gugma kanako. if I believe God is here, O ako nagatuo nga diin ang Dios aniya karon. then genuine faith Ang gustos Ginoo kanang gayon nga putli o tinuod nga pagtuo. will lead me to seek the presence of God. Kini day siya mogiya kanato o diin mo dala kanato diya sa pagpangita sa naong sa Dios. That's why I don't pray to an idol. Mao kana ang hinungdan ngano nga dili ko mo ampo ngadto sa mga Dios. They cannot hear me. Dili siya makadungog They nako. cannot heal me. Dili siya makaayon nako. They cannot speak to my heart. Dili siya makakigsulti sa akong But I kasing-kasing. believe in the God of Scripture. Pan ako nagatuo diha sa Dios nga naa sumala sa kasulatan. And a life of faith is one that's constantly seeking the presence of God. O ang kinabuhi diha sa pagtuo mao kana nga diin dili ka mohunong sa pagpangita sa Dios. Now, I close with this. But without faith, Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen. Insya nga, imposible kayo nga diin makapahimuot ang tao nga moduol sa Ginoo kun dili mutuo. Mutuo nga diin siya makahimo og siya magbabalos kanila nga nagapangita nga masingkamoton kayo. Amen. Amen. He is a rewarder of those who diligently seek Him. Siya ang magbabalos ngadto kanila nga diin masingkamoton nga gapangita kaniya. You cannot be saved without faith. Dili ta makadawat sa kaluwasan kung wala kayo pagtuo. Naluwas kita tungkol sa grasya pinaagi sa pagtuo. You cannot please God without faith. Dili kita makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. You cannot have victory without faith. Dili ta makabaton og kadaugan kung walay pagtuo. He said, "This is the victory that overcomes the world." Kay nagingon siya mao kini ang kadaugan nga diin makadaog ka o makabuntog ka sa kalibutan. Jesus said, Magtuo kamo sa Dios. Have faith in God. Amen. It's a command
hand of God. Sugod sa Dios. Amen. See, faith pleases the heart of God Kaya ang pagtuo mao ni makapahimuot diha sa kasing-kasing sa Dios. because He said, "You believe that God is, Ayon siya diri nga magatuo nga siya ang Dios, that He is alive, nga siya buhi, that He loves you, nga siya naigugma that kanimo, He sees you, nga siya nakakita kanimo, He has a purpose for you." siya adunay katuyuan kanimo. But Satan wants to drive us from the presence of God. Pag si Satanas gusto niya nga diin ipahilayo ta gikan sa presensya sa Dios. Sin will destroy your life. Ang sala mo ni makapaguba sa imong kinabuhi. Fornication, Pakighilawas, adultery, pagpanapaw, lying lips, nga diin kanang pagpamakak, a prideful heart, o kanang kining pagarbuhon nga kasing-kasing, homosexuality. o kanang pakighilawas sa babae sa babae, See, lalaki sa lalaki. Repentance is turning from your sin. Ang paghinulsol mao ni nga paghunong sa pagpakasala. It's turning from your idolatry. O kining pagbiya diha sa imong mga Dios-Dios. And it's turning to the living God. O karon nga mubalik ka og moduol ngadto sa buhi nga Dios. That's why Jesus said, repent and believe. Mao kanang hinungdan nga si Ginoong Hesus miingon pag hinulsol og mutuo ka. Don't waste your life. Ayaw usiki ang imong kinabuhi. Moses chose to suffer with the people of God rather than to enjoy the passing pleasure of sin. Si kining Moses iyaha nga mas gipili niya nga diin siya dunay pag-antos man kauban sa mga katawan sa Dios kaysa magpatuyang siya sa kalipayan sa iyang kaugalingong unon. They looked for a city whose builder and maker was God. Nga diin iya nga kining pangita nga diin usa ka syudad nga diin ang Dios mo'y nagatukod nini. You just have to take that step. Nga kinahanglan nga diin mo himo tagtikam sa manin. Lay yourself down before God. Og imuha nga diin itugyan ang imong kaugalingon halag diha sa tubangan sa Dios. Open your mouth unto God. Og ablihan imong baba para sa Ginoo. Lord, I am willing. Nga diin moingon ka, Ginoo andam ko. I don't know your plan for me, Wa ko mahibalo sa imong plano para nako. but I'm willing to serve you. Apan ako andam nga diin mo alagad kaniya. God, if you will strengthen me, Dios, kung ikaw magalig-on ka nako, if you will deliver me, kung ikaw magapahigawas ka if you nako, will forgive me, kung ikaw magapasaylo ka if you nako, will fill me with your presence, kung imo ko nga punon sa imong presensya, you can have all that I am, God. nga diin imuha ang tanan nga diha ka nako. Only you can make that choice. Ikaw lamang ang makahimo pagpili. Your pastor cannot. Ang imong pastor dili pwede nga diin mo pili para sa imong nga kana unsa imong sundon. Your mom and dad cannot. Ang imong inahan o gamuhan Your brother and sister. o imong mga igsoon, You have to decide. ikaw ang mo desisyon. Will you believe in Jesus? So sa dihang ikaw mituo kang Jesus. Will you walk by faith? Sa dihang ikaw mulakaw sa pagtuo. Will you receive the calling of O God? imo bang dawaton ang kining tawag sa Dios. And you live one day at a time. Diin og ikaw magbuhi man yana nga panahon na. You can't change yesterday. Dili nato mausab karon. His mercy is new today. Kay ang kaluoy ania. Trust Him today. So imuha nga isalig imong kaugalingon karon. Amen. So let's stand together. So nindog daw nga igsoon. I want to go back to where we started and keep this in your mind. So akong balikan kung saan ato nga isugod. What did the Apostle John say? So unsa man ang gisulti ni Juan Hinigugma? Faith is the victory that overcomes the world. Ang pagtuo maoy makabuntog sa kalibutan. Faith in God. Pagtuo diha sa Dios. Trust in God. Salig diha sa Dios. Surrender unto God. Imuha nga tugyan imong kaugalingon, surrender ngadto sa Ginoo. And he said, faith without works is dead. Naingon siya nga ang pagtuo kung walay buhat patay. If you believe God, it will produce action in your life.
Kung ikaw nituo sa Dios, kini siya mohatod kanimo pagbuhat sa imong kinabuhi. It will give a fire burning in your hearts. Siya magahatag kanimo kalayo nga diin dilaab sa imong kasing-kasing. The love of God will grow in your life. Ang gugma sa Dios siya motubo sa imong kinabuhi. Amen. Amen. So as we sing today, I want you to know the altar is open. If you're here and you have not yet surrendered or you have fallen into sin, anything, and you say, today, I'm going to come to this altar. I'm going to surrender my life. And I'm going to begin a walk of faith with God. Kung diha karon nahulog ka sa sala, so may panahon nga diin muduol ka, yung itugyan, surrender ko galingon, kunya magidolsol ka o musugod ka sa pagtawag sa Dios. Amen. So let's sing to God and have a heart cry unto the Lord. So sa dihang mag-awit tas Ginoo, nga diin magatuaw ang imong kasing-kasing adto sa Dios. It doesn't matter how young you are. So wala ni magbase unsa makakabata karon. Right now, I believe God can put His hand on your life. Karon ang Dios ako nagatuo nga diin magapamuhat sa imong kinabuhi. You only have one life. Doon na lang tayo sa kakinabuhi. Don't waste it in darkness. Ayaw kini usigi diha sa kangitni. And there's others that are not in sin, but you're struggling with depression or your mind or heartbroken, something in your heart. It's not necessarily a sinful thing, but it's brokenness. I believe today God can touch you and restore the joy of the salvation of God. So mahimo nga din pipila ka ninyo. Wala man siguro sa sala pero dunay mga panahon nakas kalipog. Dunay kining mga kasakit sa mga kasing-kasing. Kung nagatuo nga din ang Dios magapamuhat sa imong kinabuhi. Mga son, ang Diyos ay higugma ninyo. He loves you. Okay. He cares for your soul. Amen. So give to Pastor Mike and let's open our heart unto God. Hallelujah. So ito na dungog ang pulong sa Ginoong mga igsoon.